Pinaghahandaan na ng Senado ang posibleng impeachment trial laban kay Vice President Duterte. Matapos makitaan ng probable cause ng House Committee on Justice ang impeachment complaints laban sa bise. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Taong 2012 nang huling beses na nagkaroon ng impeachment trial sa bansa ang nilitis si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Inabot ito ng 44 na araw bago nakapaglabas ng verdict o hatol ang mga senator judges sa impeachment laban sa nooy punong maestrado. Matapos mahanapan ng probable cause ng House Committee on Justice para i-impeach si Vice President Sara Duterte, pinaghahandaan na ngayon ng Senado ang posibleng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, naghihintay lamang sila sa articles of impeachment na manggagaling sa Kamara. Anya, nakatutok ngayon ang taong bayan sa pag-usad ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Napakahalagang nakahanda kami because the country, our countrymen are looking at this very seriously. Minomonitor nila yung sa house, diba? So they will expect us to do our job once we receive it. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, maaaring magpatuloy ang impeachment trial kahit pa nakasinidye adjournment ang Senado sa June 5. Tuloy-tuloy yan. Separate naman yung impeachment trial sa session. So yung CDDA adjournment will not in any way affect the schedule of the impeachment trial. Aabot sa 27 milyong piso ang nakalaang pondo ng Senado sa oras na matuloy ang impeachment trial. Dito sa venue, yung pagkain, yung mga security measures, mga ganun lang, hindi naman masyadong, we will make sure that, the chairman of the Committee on Accounts will make sure that everything will be in order. Tiniyak rin ni Sotto na magiging bukas sa publiko ang magiging impeachment trial. Makikita naman sa mga larawan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang kanilang naging caucus para ilatag ang magiging agenda ng Senado sa susunod na buwan. Kabilang rin sa agenda ang magiging paghahanda ng Senado para sa posibleng impeachment trial. Nang matanong naman tungkol sa naging desisyon ng Supreme Court sa salitang forthwith na ito ay hindi agad-agad kundi sa tamang panahon at ang Senado ang magpapasya kung kailan ito gagawin, tugon ni Senate President Sotto. The Supreme Court decision is based on the petition. It is, hindi naman sumasaklaw yung decision niya sa trabaho ng Senado. It doesn't have anything to do with the work of the Senate. They're co-equal of branch. That's why tama yung decision nila. Pero as far as that petition that was filed to them is concerned, not on the way the Senate is conducting itself. But as far as in this case, if ever we do receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Sa akin, ang forthwith, di following day. Samantala, umaasa naman ang mga mambabatas sa mababang kapulungan na patuloy na susundin ng liderato ng Senado ang kahulugan ng salitang forthwith na nakapaloob sa saligang batas kahit pa naglabas ng desisyon ang Korte Suprema tungkol rito. We can hope for that, na dapat forthwith. Kasi malinaw naman yan ang nakasaad sa konstitusyon. Kapag ma-transmit na yung articles of impeachment from the House, ay kailangan mag-proceed na to trial forthwith. Siguro naman nakikita natin sa Senate leadership na ngayon na they are very conscious, they are aware of that. At alam nila ang tunay na kahulugan ng salitang forthwith. With all due respect to the Supreme Court, we disagree with this interpretation of forthwith. Malinaw kasi from the constitutional framers kung ano ibig sabihin ng forthwith. At malinaw sa lahat, kahit sino nagbabasa ng diksyonaryo, ito ay immediately. And holding public officials accountable is an ASAP task. Umaasa tayo that the Senate leadership, even with this Supreme Court decision, will act immediately pag-sampa sa kanila ng articles of impeachment. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.